Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Talagang bravo, bravo, bravo Catherine Bernardo and of course Alden Richards. But this time more on Catherine tayo kasi talagang kung ganito pala yun, kung nakita niyo sa thumbnail, kung i-compute niyo pala lahat ng nagawang pelikula, hindi naman lahat, since 2013 hanggang ngayong 2024, umaabot na ng halos 5 bilyon ang kinita ng mga pelikula ni Catherine Bernardo. Parang so far siya lang ay mayroong ganung achievement sa lahat ng mga artista. Of course, hindi na natin yung isasali pa yung mga dating artista, pero kung i-compute po from 2013 to 2024, talagang panalo, walang duda na it's Catherine Bernardo's. Siya na talaga ang movie queen sa panahon ngayon o sa era na ito, of course. Pero syempre, meron pa siyang mga ibang pelikula na gawa before 2013 na hindi na natin sinama, like yung iba kasi talagang mga guesting like sa pelikula ni Vice Ganda. And then, of course, meron silang ni Julia Montes. May mga iba pa siyang pelikula. But eto lang yung talagang masasabi mong siya yung lead na talaga. Of course, may mga movies din siya na nagawa with ibang artista. Pero ito talaga, pwedeng sabihin na siya yung pwedeng selling factor. Ayoko namang ma-offend yung iba. But anyways, ganun pa rin, number one, of course, nangunguna pa rin ang Hello Love Again na nung November 23 nga ay naka 1.06 billion na. But by the way, may mention ka muna bago natin ituloy. Ayan nga, napakaganda nito sa Baguio, di ba? From Stephen Lucero, isa siyang artist, talagang bongga. But anyways, ayan na, babanggitin ko na medyo nauna ko lang tong Hello Love Goodbye na kumita ng 881 million with Alden Richards. So, ito nga yung pinakamalaki, 1.06 billion yung Hello Love Again. Of course, a very good girl with 118 million. Ayan, The House of Us with Danielle Padilla, yung with 845 million. Of course, ito yung sinasabi ko, 3 Words to Forever na may 104 million with Sharon Cuneta and Richard Gomez. Ito yung Can't Help Falling in Love with 320 million pesos. Ayan, 321 million naman ang kinita ng Barcelona. Base ito sa ng Star Cinema. And of course, 320 million itong Crazy Beautiful You with Danielle, of course. Itong She's Dating the Gangster, 286 million. Ito yung with Danielle pa rin. And eto, napanood ko talaga to sa sinehan, itong 189 million na hindi ko lang na nung 2013 na pagpag. So talagang kung pagsasama-samahin mo, almost 5 billion na talaga. So hindi ko na lang sinama yung iba. Pero so far, yung computation ko, mga ganun, 4.5 billion to 5 billion na ngayon. So, anyways, ayan, nakikita nyo naman, grabe ang achievement ni Catherine Bernardo. So, hindi talaga, hindi mo pwedeng questionin, napakalaking achievement. Talagang, nakuha niya talaga ang kiliti ng masa. Actually, hindi lang masa Talagang kahit yung mga Class A or yung Class A, B, C, D, E, talagang nahagip niya Talagang yung mga mayayaman, nakita mo naman kung gumastos, 'di ba, para sa pelikula, 'di ba, Hello Love Again, 'di ba? Kaya nga nag 1.06 billion agad-agad 'yon sa loob lang ng 10 days. But anyways, ayan, so nakakaloka ang achievement ni Catherine Bernardo. Talagang nasa history talaga siya ng show business at hindi pwedeng parang so far walang makakaagaw ng ganyan kalaking achievement. At napakaswerte ni napakaswerte ni Catherine. Ko sa bagay, pinaghirapan din talaga ito ni Catherine. Ako, sasabihin ko sa inyo, di ba, like ko naman kinikwento na nung mga gumagawa sila, nung nasa Star Magic, palagi nagpapa-press con, at na-interview namin siya, bata pa, dumating din siya sa awkward stage noon, at talagang hindi pa na niya alam kung paano, kasi yun ang mahirap yung padalaga ka na, yung teenager ka pa, tapos hindi mo alam kung anong bagay na role sa'yo, until dumating nga yung mga Mara Clara na yon, tapos hanggang sa, ayun na, teenager na, at bongga na, and now, napakabilis ng panahon, nakita nyo naman si Catherine, ganyan nakalayo ang narating niya, nakakaloka, pero talagang, ang swerte-swerte, ng mga dahil ako nasaswertehan ako sa kanya because yung dalawang pinakamalaking pelikula niya yung talagang Hello Love Again and Hello Love Goodbye ay of course with Alden Richards. So pag
kinumpute mo yan. And ano yan na, still counting pa rin yan na, yung yung Hello Love Again. Hindi pa tayo nagtatapos dyan. Hindi pa natin sinasama yung mula 2024, 25, 26, 27. At syempre, ayun, yung, lalo na pag pinalabas na sa 28, yung pelikula sa naman, sa Brunei. Ayun, nakita naman natin, Brunei, Malaysia, and Singapore. Ayan. So, yun, hintay-hintay pa natin yun. Bongga rin yun. So, anyways, ayan, mamaya siguro makikita nyo, medyo delayed lang Pero anyway, yung Peak Global talaga, box office ranking, according to Star Cinema talaga, talagang yung movie ay nag-number 1 sa Pilipinas. Of course naman, diba? Alam naman natin yun. Pero number 8 sa USA, sa America, United States of America. And then, number 2 sa Canada, of course. Ito yung Peak Global Box Office Ranking. Alam naman natin to. Kasama dyan yung mga iba't ibang pelikula mula sa buong mundo na pinapalabas na nakasabay nila. Number 2 rin sa New Zealand, ang bongga, diba? Pero bago ko ituloy, ayan na muna. Ito muna yung block screening ng mga fans ni Alden Richards sa Hong Kong. Ang swerte rin nila dahil, yun na, napanood na nila. And of course, yun nga lang, wala syempre ang kanilang idol. Pero nakakabilib, no? Kahit sila lang, itinuloy pa rin nila. Meron silang organization na parang mga grupo nga ng mga fans ni Alden. I wish na sana makita rin nila si Alden, of course. Kasi iba pa rin pag binisita sila ng idol nila, lalo yung ganyan, nasa abroad sila at super effort sila. But ako sa bagay, di ba? Sa Hong Kong naman talaga nagsimula ang Hello Love, Goodbye, Hello Love Again. So, ayun, itutuloy ko na lang yung Peak Global Box Office Ranking. Number 1, Philippines. Number 8, USA. Number 2, Canada. Number 2, New Zealand. Ayan na, number 4 sila sa Australia. Of course, number 1 sa United Arab Emirates, number 2 sa Qatar, number 2 sa Bahrain, number 3 sa Oman, number 4, Kingdom of Saudi Arabia. Talagang nakita natin kung saan napakaraming Pilipino. Kaya bonggang-bongga ang Pilipino nakikipaglaban